masama ay magpapakasama-sama at ang banal ay magpapakabanal. At nariyan ang banal na espiritu upang kayong gabayan at ilagay sa tamang direksyon. Ngunit nasa inyo pa rin kamay kung ano ang inyong pipiliin sapagkat kayo may malayang pagpapasya. Kung saan ako naroon ay doon kayo. Nakahanda ba kayo? Tanungin ninyo ang inyong sarili kung kayo ay nakahanda. Good morning mga kapatid. Nakahanda na ba tayo? Alam nyo, the ISIS is winning. Nakarating na sa Pilipinas. Alam nyo, pag mapapanood nyo yung sa Reuters, sa CNN, sinasabi ng mga teenager, sinasabi nila, I want to join the ISIS because I wanna kill the infidel. I wanna kill the apostates. Ang ganda ng pagtuturo sa kanila, nakukumbinsi yung mga bata. Papatay sila ng tao dahil ang pagkakaintindi nila, yung hindi sumusunod sa aral ni Muhammad na messenger of God kay Allah, mga apostates, tsaka mga infidel, hindi mananampalataya. Pinapatay nila ngayon sa Middle East ang mga Kristiyano at ang mga hindi mananampalatayang Muslim na naniniwala kay Muhammad. At sa Pilipinas, nakarating. Sino hindi maiinganyo? Bibigyan ka ng dowry. Pwede kang mag-asawa, bibigyan ka ng dowry. May 50,000 ka pa, may baril ka pa. Ang ganda ng privilege, ang dami na nilang nare-recruit. At patuloy na makapag-recruit sapagkat sasagana at magmumultiply si Ismael. Sabi ng Diyos there will be 12 princes that will come out from you, and I will bless you. Lalago ang ISIS at matatalo ang Israel sa labanan. For the first time in history, matatalo ang Israel. Maaalipin sila for 7 years sa tribulation period. Kung lumalaki na ang ISIS at malapit ng girahin ng Israel, mas mauuna yung rapture. So, pinag-ahanda tayo ng Diyos Handa na ba kayo? Tanungin nyo ang inyong sarili, kayo ba tunay ng mananampalataya? Tunay na ba kayong alagad ng Panginoong Yesus? Tayo ba'y naganap ng pagiging alagad? Nagawa na ba ni Brother Manny ang pag-aalagad sa atin? Pag sinabing alagad, mananampalataya ka ng Panginoong Yesus, tagasunod ka ng ordinansa, mga dekreto at aral ng mga apostol. O magnanakaw ka pa rin ngayon. Hindi mo pa rin maintindihan na kailangan alisin ka sa sumpa para ang pagpapala ng Diyos sumagana. Itong taong ito ng 2014 ang masaganang pagpapala. At pagpasok pa ng susunod na mga taon, spiritually, physically. Kaya nga, maaaring mag-rapture na talaga Pero sabi nga ni Brother Manny, ang iglesia ito, bago dumating ang Panginoon, hindi lalakad ng parang gumagapang sa hirap. Pasasaganain at pagpapalain ng iglesia ito. Ito'y pangako. Kay Abraham, pangako sa ating ama sa pananampalataya, kay Brother Manny. Tanungin na lang natin ang sarili natin, tayo ba'y tunay na mananampalataya na? Alagad na ba talaga tayo ng Panginoong Yesus? Ang bilis. Bilhin niyo itong ISIS na to, nagsimula ito sa sa Syria at sa Iraq. Muli na namang mabubuhay ang Babylonian Empire. Yung Babylon, sa Nineveh yun sa lugar ng Syria. At saka Iraq, yan ang Babylon, yung Syria at Iraq. Nagiging Islamic State na, nagiging isang malaking estado. 12 princes ang lalabas dyan. Maraming Muslim ang sasama sa kanila. At gigiyarahin ng Israel. For the first time in history, matatalo ang Israel. Alam nyo, nung panahon ni Joshua, lahat, halos ng kingdoms, tinalo ni Joshua. 30 kingdoms yata talo niya. Pagkatapos itong panahon ito, noong 1967, kung alam niyo yung 6-day war, natalo niya ang Jordan, talo ang Lebanon, talo ang Egypt, ang Syria, ang Iraq, lahat ng sa northern area ng Israel, talo nila for 6 days war. Noong 1973, yung Yom Kippur War, it is a miracle war. Talo na sana sila Nag-intervene ng Diyos nakapagpahinga. Hindi pa sila natalo. Pero this time, ipatatalo na sila ng Diyos. Dadaan sila sa tribulasyon. Kasi matigas ang ulo ng Israel. Pahihirapan sila ng gusto. Ito hindi alam ng Israel Today, what is happening to the world? ISIS is winning. Emerges as a big state. Then time will come, Jerusalem shall be trodden down
by the Gentiles, but Israel have no knowledge about it. Walang kaalam-alam, sabi ng Luke 19, 42 to 44, na sinasabi, kung sa araw na ito ay nakikilala mo sana. Kasi sinasabi ng Israel, walang mangyayaring masama sa atin, ang Diyos natin ay buhay. Kung nakikilala mo sana, sabi ng Diyos, sa iyong sarili, ang mga bagay na nauukol sa iyong kapayapaan, dadagpot ngayon pawang na tatago sa iyong mga mata. Sapagkat darating sa iyo ang mga araw na babakuran ka ng kuta ng kaaway mo at kukubkubin ka at gigipitin ka sa magkabila at ilulukso ka sa lupa at ang mga anak mo na nasa loob mo at sa iyo hindi sila mag-iiwan ng bato sa ibabaw ng kapwa bato sapagkat hindi mo nakikilala ang panahon na sa iyo'y pagdalaw. Hindi alam ng Israel, tiwala pa rin sila. Akala kasi nila, nasa kanila ang Diyos. Hindi nila alam, itinakoy nila si Kristo. So kailangan, pero tutulungan sila ng Panginoong Hesus pagbaba ng mga saints. After the 7 years of tribulation, hihingi ng tulong ng Israel, bababa ang Panginoong Hesus kasama ang buong iglesia, yung first resurrected saints. Tutulungan ng Israel para mabuhay sila sa millennium period. Sabi dito sa Micah 1:1 tsaka 5:1. Alam niyo kung mapapanood niyo yung Amerikanong dalawang nagpo-prophesy, kasi nababasa nila ito sa Bible, nakikita nila yung ISIS, na ipo-prophesy nila. Ito yung sinasabi. Ang salita ng Panginoon ay dumating kay Mikas na Morastita ng mga kaarawan ni Jotam, ni Akas at ni Ezekias na mga hari sa Huda, nakakita ng tungkol sa Samaria at sa Jerusalem. Ngayon ay matipisan ka sa mga hukbo o anak na babae ng mga hukbo. Sila'y makukubkob laban sa atin, kanilang hahampasin sa pisngi ang hukom ng Israel ng isang tungkod. So matatalo ang Israel, makukubkob, magiging prisoner of war. Makapagtatayo doon ngayon ang Antichrist ng temple ni Solomon. Muli na naman maghahain ng mga hain doon na abomination to the Lord. The 7 days of desolation of Daniel, 7 years of tribulation period, na magaganap ang napakatinding tribulasyon sa buong mundo. Sa lugar ngayon ng Middle East, magaganap ang hindi na mauulit pang kapighatian na the greatest kapighatian at malapit na yan mga kapatid. Sabi ng Micah 3:11-12, ang mga pangulo niya'y nagsihatol dahil sa suhol at ang mga saserdote niya'y nagtuturo dahil sa upa. At ang mga propeta niya ay nanguhula dahil sa salapi. Gayon may sila'y sasambel sa Panginoon at magsasabi, hindi baga ang Panginoon ay nasa gitna natin? Walang kasamaang darating sa atin. Yung masama nilang ginagawa, tingin nila okay pa rin. Sabi nila, wala. Hindi tayo matatalo sa gera. Ang Diyos sa atin. Hindi, wala sila kamalay-malay. Papasukin sila ng ISIS. Kaya't ang Sion ay bubukirin na parang isang bukid dahil sa inyo at ang Jerusalem ay magiging mga bunton. At ang mga bundok ng bahay ay parang mga mataas na dako sa isang gubat. Pag sinabing bunton, parang ruin. Magiging ruin to. Walang bato sa ibabaw ng bato na tatayo. Di ba yun ang sabi ng Panginoong Hesus nang sabihin niya sa Jerusalem? Walang bato sa ibabaw ng bato na hindi babaksak. Ibabaksak to ng kalaban. Talon-talo at Jerusalem. Para matuto ang Israel, hihingi ng tulong to eh. Yung palang pinapako nila, yun yung Kristo, hihingi sila ng tulong. Kasi marirealize nila, Antikristo ay demonyo pala eh. Kasi sasabihin niya, I am God eh. Yung ginawa ni Lucifer, gagawin na Antichrist eh. Galit na galit ang Israel dyan eh. Di ba hindi nasabi ng Panginoong Hesus, ang aking Ama? Sasabihin mo, ano ka, Diyos ka ba? Blasphemy para sa kanila. Tapos makikita nila yung tinanggap nila. Blasphemous din. I am God. Kaya hindi sila ng tulong. Sabi, yung palang ipinapako natin, yun ang tunay na Kristo. Bababa ang Panginoong Hesus. Kasama ang laksalak sa mga banal. Sabi sa Jude.
Jude 14. Kung titignan nyo, 14 eh. Kasi 7 pa rin. Talagang 7 is the number of God. At ang mga ito naman, ang hinulaan ni Enoch. Alam niyo ba si Enoch na buhay ng 365 years old? Pag inad mo yung 3 plus 6, that is 9 plus 5, that is 14. 7 pa rin. Enoch is 14, tapos Jude 14, 7. Natatandaan niyo, sinabi ko sa inyo dito noong 2014 is 7. Tapos pangalan ko, Lauro Cruz Umali is 14, 7. Yung pangalan ni Jan, 14 din, 7. Si Molet Romulo, 7. Kung titingnan nyo, kakibat ng 7 talaga yung victory. Tinignan ko ang meaning ko ng pangalan ko ng Lawrence, Lauro, victory. Victory, ibig sabihin, Lauro. Yung Umali, Muslim God eh. Umali, the Muslim God. At pero pag titignan mo yan doon sa Baguio, umali kayo, you are welcome. May mga meaning ng lahat ng pangalan ng tao. Ganun mahilig ang Diyos eh. The Mary of Magdala, Mary of Magdalene, the Son of the Thunder. Mahilig siya doon. Pag may naganap na isang pangyayari, ikaw ay tatawaging Israel, for you have tawag doon, nakipagbaka sa Diyos, nagtagumba. You are now Israel. Your name is Jacob, but now Israel. Si Paul, your name shall be Paul, be little. Binibigyan ng Diyos ng pangalan, pinapalitan niya. Pagdating nga sa langit eh. Pagtira natin sa langit, yung pangalan ng Jesus, papalitan eh. Pati pangalan mo, papalitan, bago lahat. Kaya tinatanong ng Diyos ngayon, bago na ba kayo? Handa na ba kayo talaga manampalataya? Darating na ang Panginoon, handa ka ba? Sa palagay mo, makakasangarap ka sa Diyos kung bababa si Kristo? Alagad ka na ba ng Diyos? Nagaganap mo ba dekreto ng apostol? Continuously, religiously, o para kang kabuti kung kailan mo lang maisipan? Kapag gusto mo sumingaw, sisingaw ka pakla sa utot. Pag gusto mo sumingaw, sisingaw ka. Hindi ganun. Ang espiritu ay hindi nagagalaw eh. Steady lang ang spirit. Ano mo yung hangin? Steady. Tagain mo siya, saktan mo siya, wala kang magagawa sa espiritu. Yun ang spirit, steady lang. Lagi kang sumusunod. Lagi ang pagsunod dahil takot ka sa Diyos. Baka mamaya dumating ang Diyos eh, hindi ka ready. Ang pagiging ready, lagi kang sumusunod. Sabi sa Philippians 3:12. Yung lagi niyong pagsunod, work out your own salvation with fear and trembling. You have to work out your own. Kanya-kanya tayo ng kaligtasan, you have to work out your own. Tiyakin mo sa sarili mo na ikaw ba talaga totoo? Sumusunod ka na ba talaga? Kasi ang bilis eh. October na. Noong sabi ko nga kay baby, ayan, nagbilang ka na. 100 days before Christmas. Aba, nung tignan na 90 days na lang. Ay ko, naka 10 days na ba? Ang bilis. Ang bilis ng panahon, pinabibilis. Lalo sa tribulasyon, pabibilisin. Kasi wala nang matitirang mananampalataya kundi pabibilisin. Aayaw na Israel. Ngayon, pinabibilis na para sa atin. Kinukumpleto ang bilang ng hentil sa Romans 11:25. Kasi sa katigasan ng ulo ng Israel, parurusahan sa tribulasyon. Matatalo sila sa gera, makukumkum ng ISIS ang Jerusalem. Pagkatapos, kukumpletohin muna ang bilang ng hentil. Pag kumpleto na ang bilang ng hentil o the church of the Gentiles, pag kumpleto na ang bilang natin lahat, magra-rapture muna, kukumkumin ng Jerusalem. Sa tribulasyon ito magaganap eh. Napakalapit na, pabilis ng pabilis eh. Biruin nyo, nagiging member ng ISIS, 14 years old, 15 years old. Sa Pilipinas, ang daming nag-join. Talagang nakakaakit ang mga salita ng mga tagapagturo nila. Sapagkat hindi ko ibig, mga kapatid, na di nyo maalaman ang hiwagang ito. Iniriribil ang hiwaga sa apostol eh. Ibinigay ang hiwaga sa mga apostol kay Pablo. May bilang ang mga hentil. At dahil sa katigasan ng ulo ng Israel, parurusahan sa tribulasyon. Baka kayo magmarunong sa inyong sariling mga haka na ang katigasan ng isang bahagi ay nangyari sa Israel hanggang sa pumasok ang kapunuan ng mga hentil. So, hihintayin pumasok ang kapunuan ng mga hentil. Merong kumpletong bilang.
Kapag ikaw ay tunay na mananampalataya na alagad ka na talaga ng Diyos, kasama ka na sa bilang, nasa loob ka na ng barko ni Noah. Tatlo lang tatlong importanteng dekreto lang ang makuha mo, pasok ka na. Ikaw ba meron ng tipan ng ikaputando? Hindi ka na ba magnanakaw? Religiously ka na ba talaga? Pag ikaw ba tumanggap ng pera, nasa isip mo, luwalhatiin agad ang Diyos ng ikaputando? O bibili ka ng para sa sarili mo? Bibili ka ng para sa anak mo, bibili ka ng para sa pamilya. Hindi masama yun, dahil pangalawa yun Ang una kasi, ang Diyos kaya approve Susunod, salita ng Diyos, asawa at mga anak, magulang at kapatid, iglesia, at saka lang ang ministry. Ito yung revelation kay Brother Manny ng kamay. Approve muna, Diyos muna. Tapos, si Kristo. Fine. Tapos, asawa at mga anak, kung may pamilya ka. Kung wala kang pamilya, magulang at mga kapatid, lahat na ng tao ang iglesia. At saka ka lang makapaglilingkod sa Diyos. Ministry. Huling-huli yung ministry. So, iyan na ba? Nagaganap mo ba? Naluluwalhati mo ba ang Ama sa pamamagitan ng salita ng Diyos? Natutulungan mo ba ang asawa at mga anak mo? Charity begins at home Ang una mong mamahalin, asawa at mga anak mo. Susunod, magulang mo at kapatid mo, ang mga kapatiran mo sa iglesia, lahat na ng tao. At saka ka lang makapaglilingkod sa Diyos. Yung iba hindi, iniwan yung asawa Yan ang naging pagkakamali ng baras. Iniwan yung asawa. Sabi ng Diyos, ibigin mo asawa mo, iniwan at maglilingkod daw sa Diyos. Paano ka makapaglilingkod sa Diyos? Sabi sa 1 Timothy, ang hindi kakalinga sa sariling sambayan is an infidel. Papatayin ka ng ISIS niya. Alam niyo, revival sa Muslim ngayon. Ang ibig sabihin kasi ng Muslim, pagpapasakop submission. Ang itinuturo na kalipa ng mga teacher ng Muslim ngayon, ibinabalik yung Khalifa o Caliphate, yung pananampalatayang ibinigay kay Muhammad na messenger of God ni Allah. Tikbar. Great is Allah. Yun ang sinisigaw nila lagi, tikbar. Malapit na rin sila matigbak. Tikbar nila. Tignan yung mabuti, yung nagaganap sa buong mundo. Tignan nyo yung mga inilalagay ko sa Facebook. Kasi sinusubaybayan kung mabuti nangyayari sa mundo. Kasi kailangan magmasid ka, tignan mo, basahin mo. Kasi si Panginoong Hesus nga, hindi alam ang oras at saka araw ng pagbaba niya. Pero yung panahon, alam niya. Yung panahon din, alam natin. Magkakaroon ng mga gera, rumors of war, ang daming gera, taggutom. Magkakaroon ng mga tidal waves, magkakaroon ng tsunami, lindol, bagyo, baha. Halos lahat ng bansa ngayon, binabaha na Ang US, hindi binabaha nung araw, ngayon binabaha. At China. So, ibig sabihin kasi yung natutunaw na yelo sa Antarctica, nadadagdag sa dagat. Hindi naman magiging yelo ulit yun, patunaw nga Patunaw na ng patunaw. Paubos ng paubos ang yelo sa Antarctica, pupunta hindi sa dagat. So, ilulubog ang bawat bansa. Dadami tubig yung pinakamababa, Netherlands Tsaka yung lugar sa Europe, nandiyan ang at tsaka yung Dead Sea. Yan ang unang lulubog Dead Sea, Netherlands. Yan ang pinakamababa Below sea level yung mga ano yan Mabilis na mababaha yan, lulubog yan. So, nakikita na natin ng panahon, signs of the times. Pero yung oras at araw, ang Panginoong Hesus nga hindi alam He is a thief in the night So, ginto ka na ba? May snatcher. Napanood niyo ba sa TV snatcher? Araw na araw, nagkukwentuhan yung tatlo, chika-chika. Biglang, dinaluhok, hindi nagdagawan. Kamutin pa humatawa ulo doon sa may padir Ganon katindi ngayon ang kasamaan. Ang mga magnanakaw, mamamatay tao, in broad daylight, pumapatay, nagnanakaw. Ganon na kasama ang panahon natin. Pero hindi tayo magagalaw ng masama. Sapagkat protektado tayo ng Diyos Kung alagad ka. Kaya nga titiyakin mo, alagad ka ba ng Diyos? Sabi ng Matthew 23, 37 to 38. Katotohanan, sinasabi ko sa inyo, ang lahat ng mga bagay nito darating sa lahing ito. Ang lahi ng Israel. Ang matigas ang ulong lahing Israel. O Jerusalem, Jerusalem, na pumapatay ng mga propeta at bumabato sa mga sinugo sa kanya. Makailang inibig kong tipunin ang iyong mga anak, na gaya ng pagtitipon ng inahing manok
sa kanyang mga sisiw, sa ilalim ng kanyang mga pakpak ay ayaw kayo. Narito ang inyong bahay ay iniiwan sa inyong wasak. Muli na namang masisira, sira na nga yung Solomon's Temple eh. Nakubkob sila nung araw sa Babylonia. Naging alipin sila doon. Ngayon, magiging alipin na uli ng Babylonia. History will repeat itself. Mauulit na naman. Ang tatay yung Babylonia ngayon, ang Syria, at saka ISIS. Yung ISIS, asawa yan eh. Ni Orisis, yung hari. The man God. Yun ang paniniwala ng Egypt, si Isis, yung the Queen of Heaven. Yan din ang pinaniniwalaan si Athena, si Diana, si Virgin Mary. Yan ang pinaniniwalaan nila. At yung si Horus, yung the Eye of Horus sa Illuminati, yun ang pinaniniwalaan nila Kristo. Eh yun yung Antikristo, yung lalabas sa Illuminati. Suportado ng Illuminati ang gerang ito. Suportado ng Rothschild House ang lahat ng ito. Pininans lahat ng Rothschild ito, Israel ng Rothschild, pero galit sila sa Israel. Hindi sila totoong Israelita. Sinagoga ni Satanas itong mga Rothschild na to. So, suportado lahat yan. Pinahintulutan ng Diyos lahat yan para maganap ang mga propesiya. Para maganap ang nakasulat sa Bible. So, napakalapit na. Kita na natin ang panahon, ang signs of the times. So, maghahanda na lang tayo araw-araw. At ang paghahanda, lagi kang sumusunod sa Diyos. Be ready for the rapture. Sabi ng Hebrews 9:28. At gayon din naman si Kristo, na inihandog na minsan upang dalhin ang mga kasalanan ng marami sa ikalaway pakikita na hiwalay sa kasalanan, sa ikaliligtas ng mga nagsisipaghintay sa Kanya. So, ang iniligtas, yung nagsisipaghintay, ibig sabihin, nagre-ready, naghihintay. Halimbawa, meron tayong excursion. Dadaan yung bus sa lugar na ito, alas 5 na madaling araw, meeting place. Di ba, kung excursion eh, hindi ka na nga nakakatulog eh. Talagang gising na gising ka, inihahanda mo yung gamit mo, yung swimming trunk mo, yung two-piece mong bikini, tapos yung mga handang pagkain, excited ka. Wala pang alas 5, pumupunta ka na, baka maiwan eh. Sa rapture ba, ganun tayo maganda? O katulad tayo ng mga 10 virgins na hangal. May dalang lampara, wala na mga apoy, walang sindi, walang Holy Spirit. Born again itong mga ito eh. Tapos tumutok-tok, hindi na napagbuksan ng saraduhan. Humihingi doon sa 5, sabi bigyan nyo naman kami na, hindi, para sa amin to, work out your own salvation to eh. Hindi pwede dito angkasan. Hindi pwede dito sasakay ka sa akin para malindi. Kailangan nag-aapoy ang Espiritu Santo sa iyo. Yung lamparang nasa iyo, dapat may oil. Para magsindi. May Holy Spirit para mag-apoy. Eh kung walang Holy Spirit sa iyo, paano mag-aapoy? Maiiwan ka sa rapture. Yung 5 virgins na gaga, kung tawagin, mga hangal na mga birhen. Birhen yun, born again eh. Pero naiwan, hindi naganda eh. Maghanda tayo at ang paghahanda, pagsunod sa kalooban ng Diyos. Hindi nga alam eh, Matthew 24:36 eh. Alam nyo, kaliwalhatian ng Ama na magtago ng sikreto. Sabi sa Deuteronomy 29:29, yung mga bagay na lihim para sa Diyos, yung mga bagay na lantad para sa atin at sa ating mga anak. Psalm 25:2, kaligayahan ng Diyos ang magtago ng sikreto. Nalulugod ang Ama na magtago siya ng sikreto. Nasa kanyang kapamahalaan ang lahat ng bagay. Siya ang nagdidesisyon. Ang Panginoong Hesus, itinago pa nga niya yung sikretong ito eh. Basahin natin ha. Matthew 24:36. Ngunit tungkol sa araw at oras na yon, yung panahon, ibinigay. Yung signs of the times, ibinigay. Pero yung araw at oras na yon, walang nakakaalam, kahit ang mga anghel sa langit, kahit ang anak, kundi ang Ama lamang. Ang Ama ang pinakamataas, ang pinakadakila, sabi sa dyan eh. The Almighty God is the Father. Susunod lang ang Panginoong Hesus. Kaya nga paghahari ni Kristo ng 10,000 years, ng millennium, 1,000 pala. Millennium period, ipapasa na niya sa Ama ang paghahari.
para ang Ama na maghahari sa lahat at sa lahat, malapit na muna yung mag-rapture. Kukunin muna tayo, pagtapos itatago tayo sa kwarto. Habang nagtitribulasyon, kawawa ang Israel. Isaiah 26. Ikaw ba kasama na dun sa Gentiles sa bilang? Kung kasama ka na dun sa Gentiles, meron nang isinusulat na pangalan dun sa bahay mo. Kasi meron tayong bahay dun, may kwarto Kanya-kanya ng residence yun, nakasulat dun na pangalan mo. Kasi sa pader, nakasulat yung mga pangalan ng mga apostol. At saka mga 12 tribes of Israel. Sa bawat bahay, nakasulat Natatandaan ko nun yun Yung isang propeta, umakyat Umakyat sa langit. Pagbaba, sabi, Brother Manny, nakita ko po yung bahay niyo doon, may pangalan Brother Manny. Kasi papalitan din naman yung Brother Manny nang bibigyan ng puting bato meron daw kayong, may bahay ho kayo doon, nakita, sabi ng propeta. So sabi ko, tama, doon yung nakalagay talaga sa Bible. Kasi yung 12 na patong-patong na pader, may pangalan yun na 12 tribes of Israel Tsaka 12, apostles So pwede talagang yung nakita ng prophet, posible. Kasi papalitan din naman ng pangalan pagbigay ng puting bato Sabi dito sa Isaiah 26:19, ang iyong mga patay ay mabubuhay. Ang aking patay na katawan ay babangon. Magigising at magsisiawit. Kayong magsisitahan sa alabok. Sapagkat ang iyong hamog ay gaya ng hamog ng mga damo at iluluwa ng lupa ang mga patay. So ang unang bubuhayin yung mga patay. So sabi sa Ezekiel 37:34, yung mga patay mabubuhay, babalik yung katawan nila. Pagbalik yung first resurrection ng mga saints. Pagkatapos mabubuo ng kung sa dagat ka napunta, lalabas yun. Kung sa lupa, lalabas yun. Lalagyan ng katawan ng Diyos, bibigyan na naman ng laman, ng buto. Tapos, i-glorified. Pagkatapos i-glorified, paliliparin ka doon sa alapaap. Hihintayin mo ngayon ng Panginoon doon, at tayo mga buhay, hindi mamamatay. Magkikita-kita tayo sa alapaap. At pag nandun na tayo sa alapaap, 1 Thessalonians 4:16-17, dadalhin tayo ng Panginoong Hesus sa kwarto. Itatago muna tayo, padadaanin yung 7 years of tribulation. Ikaw ay parito, bayan ko. Pumasok ka sa iyong mga silid. At isara mo ang iyong mga pintuan sa palibot mo. Magkubli kang sandali hanggang sa ang galit ay makalampas. Yung galit ng Diyos ibubuhos, napakatinding galit sa tribulasyon. Hindi mo talaga napakatindi ng kapighati ang magaganap sa mundo pag naiwan ka sa rapture. Grabe, paghahari ng Antikristo at false prophet, karimari-marin na talagang makademonyong paghahari ang gagawin. Sapagkat narito ang Panginoon ay lumalabas mula sa kanyang dako upang parusahan ang mga nananahan sa lupa dahil sa kanilang kasamaan. Ililitaw naman ng lupa ang kanyang dugot, hindi tatakpan ng kanyang nangapatay. So, ganun ang magaganap. So, tutulungan ngayon ng Panginoong Hesus. Kasama tayo, bababa tayo, 1 Thessalonians 3:13. Pagbaba natin, mag-aari ng 1,000 taon si Kristo for the millennium period. Pagkatapos ng 1,000 taon, pakakawalan si Satanas. Magkakaroon na naman ng huling-huling gera. Tsaka lang matatalo ulit si Satanas. At saka ngayon gagawa ng bagong langit, bagong lupa, kasabay ang paghahatol sa last judgment. Itatapon sa dagat-dagatang apoy ang wala sa aklat ng buhay. So, gano'n na magaganap. So, handa na ba talaga tayo? Sabi ng Luke 12:40. Kayo rin naman ay magsipaghanda sapagkat sa oras na hindi ninyo iniisip, ang anak ng tao ay darating. So, relax. Sa oras na relax tayo, hindi mo iniisip walang stress. Darating ang Panginoon, yung ihahanda tayo sa kapayapaan. Kaya dapat lagi tayong payapat, relax. Kasi sa oras na hindi ka nai-stress, darating ang Panginoong Hesus. O hindi dapat huwag ka ma-stress. Kasi alam mo, stressful ang buhay sa lupa.
Wag magsabi kayo sa akin na madaling gawin sa lupa. Sabi ko sa inyo, mahirap. Kasi sabi ng Diyos, ano itong ibinigay sa tao? Na pagtitiisan ng tao, kapigatian ng tao. Ano ito? Sabi sa Ecclesiastes. O magbibigay ako sa inyo ng isang sample na madali, pero mahirap. Matulog. Mahirap bang matulog? Oo, naranasan ko eh. Yung sa inyo, nasanay matulog. Pero mahirap eh. Pag nag-edad ka na, ang hirap matulog eh. Lalo na pag na-stroke ka, humuhugot tenga mo, hindi ka matutulog. O kung titignan nyo, madali, pero mahirap sa iba. Kumain. Madali yan, di ba? Meron na namamatay pagkain eh. Nabubulo na, patay eh. Natitinik, patay eh. O madali ba yun? Ba't may namamatay? O ano pa, mag-isip pa kayo ng madali, pero mahirap. Wala eh. Magtitiis ka, magtitiyaga, kapigatian ng buhay sa lupa. Sabi sa John. John 16:33. Ang mga bagay na ito'y sinalita ko sa inyo upang kayo magkaroon sa akin ng kapayapaan. Sa sanlibutan ay mayroon kayong kapigatian. Ngunit lakasan ninyo ang inyong loob, akin din na igan sanlibutan. So may kapigatian, may tribulation sa lupa. Napakaraming hirap at tiisin. Sabi sa Ecclesiastes 1. Ecclesiastes 1:13. At inihilig ko ang aking puso na hanapin at siyasatin sa pamamagitan ng karunungan ang lahat ng nagawa sa silong ng langit. Mahirap na pagdaramdam na ito ang ibinigay ng Diyos sa mga anak ng mga tao upang pagsanayan. So dapat masanay sa hirap, makapagtiis sa lahat ng hirap. So huwag kayo magtataka bakit mahirap. Kasi yung anak ko si Jemo sabi, ang hirap pala magtrabaho. Sabi ko, saan ka naman nakakita na madaling magtrabaho? Ang gusto ko sana ng trabaho, ganito, wala kang matatagpuan. Ako, at sasabihin ko sa iyo, ako walang trabaho, ang hirap eh. Ang hirap ng walang ginagawa. Para kang umas. Kailangan mayroon ka pang gawin ng gawin para hindi ka mainip. Buti ka nga eh, nagkakaroon ka ng pagtatrabaho, nakapokus. Eh yung walang trabaho, walang ginagawa, ang hirap nun. Gagawa ka pa ng sistema mo para mag-wasting time ka. Pero nakakabuti yun dahil ako'y pastor eh, dahil talagang hindi nagtatrabaho pa. Mauubos naman ang buong panahon ko sa panalangin at sa ministeryo ng salita. Sabi ng 1 Corinthians, mauubos ang panahon ng mga pastor sa pananalangin para sa kawam, sa pag-aaral ng salita, para makapagturo ng tamang aral, maging alagad talaga yung mga alagad. So, ang paghahanda, lahat ng pagtuturo kailangan nagdadala sa kabanalan. Kapag hindi nagdadala sa kabanalan, hindi pagtuturo ng Biblia yun. Ang kailangan itinuturo ng pastor, dadalhin tayo sa kabanalan. At yun ang madalas ituro ng Espiritu sa atin, paghahanda. Maghanda tayo. Kasi malapit na ang pagdating eh. Sabi sa Revelation 3:11, umpisahan natin ng 10, kasi napakahalaga nito eh. Sapagkat tinupad mo ang salita ng aking pagtitiis. Ikaw naman ay aking iingatan sa panahon ng pagsubok. Tinupad mo ang salita ng aking pagtitiis. O, tutuparin mo ba ang magtiis ka? Oo. Eh di pag sinubukan ka, lusot ka, susubukan eh ang lahat ng nananahan sa lupa na darating sa buong sanlibutan upang subukin ang mga nananahan sa ibabaw ng lupa. Ako'y dumarating na madali. Panghawakan mong matibay ang nasa iyo upang huwag kunin ng sino man ang iyong butong. Ano ba yung panghahawakan mong matibay na nasa iyo? Ano yung nasa iyo ba na panghahawakan? Aral ni Kristo. Aral ng apostol. Ito ang makapagliligtas sa atin, sabi sa 1 Corinthians 15. Pag bibitaw ka kay Kristo, bibitaw ka sa salita, hindi ka maliligtas. Kailangan magtitiis ka na sundin lahat ng kalooban ng Diyos, maging tunay kang alagad. Sundin mo lahat ng dekreto ng apostol.
Ngayon, ipinapatalastas ko sa inyo, mga kapatid, ang Ebanghelyo, salita ng Diyos, si Kristo, na sa inyo'y aking ipinangaral, na sa inyo namang tinanggap na siya naman ninyong pinananatilihan. So, alagad ka nga, sabi doon sa mga Hudyo Kung tunay kayong alagad ni Kristo, mga Hudyo, nananatili kayo sa salita ni Kristo. Pinananatilihan natin ang aral ni Kristo sa pamamagitan naman nito. Ano yung sa pamamagitan naman nito? Yung pananatili mo sa aral ni Kristo, sinusunod mo. O sa pamamagitan ng pagsunod mo sa salita, sa pamamagitan nito, iligtas kayo. O pastors, ligtas. So alam mo, ligtas ka. Hindi ka naman nananatili, bumibitaw ka, hindi ka ligtas. Ganon ang Word of God. Kung ano yung sinasabi ng Word of God, yun. So, nananatili ka ba araw-araw? Committed ka ba araw-araw? Sabi ito sa Deuteronomy 30:19. Saksi ang langit at lupa sa araw na ito. Piliin mo ang buhay o kamatayan, pagpapala o sumpa. Piliin mo yung buhay upang sumagana ka kasama ng iyong mga anak. Sa pamamagitan naman ito, iligtas kayo kung matiyagan niyong iingatan ang salitang ipinangaral ko sa inyo, maliban na kung kayo'y nagsisambalataya ng walang kabuluhan. So, useless. Hindi yung tumatawag ng Panginoon na maliligtas sa langit. Yung sumusunod sa kalooban ng Ama. May lumapit kay Kristo, sabi niya, Guru, nandun po ang inyong mga magulang at kapatid sa labas. Hinahanap kayo. Ang sagot ni Kristo, ang aking mga magulang at kapatid, yung nakikinig ng salita ng Diyos at sumusunod sa kalooban ng Ama. Yun ang aking magulang at kapatid. Ganun din ako. Meron akong magulang at kapatid sa laman. Sa laman yun. Pero yung tunay kong magulang dito, ang tatay ko, si Namang Nolo, yung matatanda, mga kapatid kayong lahat, kung nakikinig ba kayo ng salita ng Diyos, sumusunod kayo, o kapatid ko nga kayo. Ganun ang sabi ni Kristo. Di parang offense yun Kung maririnig nung iba, parang offending, di ba? Sabi ni Maria, naitakwil yata tayo Kailangan sumunod tayo sa Diyos para hindi maitakwil. So, yun Yun ang kalooban ng Diyos talaga Simple ang Panginoong Jesus Lagi siyang prangka sa lahat ng bagay. Sinasabi niya blatantly lahat ng salita. Puro katotohanan lang. Matapang siya sa katotohanan. Kapag kasi nasa katotohanan ka, matapang ka talaga Ang mga saints niya, kahit pagpapatin tribulation says, papatayin yun Marami doon ng Hudyo. Mamamatay sila, tribulation says, pananampalataya kay Kristo. Okay lang. Alam naman nila, may buhay na walang hanggan Yung unang Kristiyano nung araw, alam nyo, ang titindi. Doon sa arena, doon sa Dondon, sa lugar ng Roma, yung mga gladiator. Yung mga Kristiyano nung araw doon, pinapatay ng mga gladiator. Pag hindi, pinakakain sa mga tigrit leon. Ganon katindi. Pero hindi nila, nanampalataya pa rin siya. Alam nila meron kasi silang tinatanaw Yung 2 Corinthians 4:18. Kasi ang tatanawin mo, yung buhay na walang hanggan yun ang tinanaw ni Moses Pumayag si Moses na kasama ng alipin ng mga Hudyo Naglingkod siya sa Diyos na buhay. Kasi alam niya, may buhay na walang hanggan kay Kristo Tinanaw niya si Kristo Pero presidente sana ito. Paraon sana ito Ginodiyos nga ang paraon, Diyos nung araw Ginodiyos ito Tinakwil niya yun. Katulad ng Panginoong Jesus, hinubad niya pagka-Diyos niya, nabuhay siyang alipin. Si Moises, ganun din. Nabuhay ng alipin. Ganun din tayo. Mabubuhay tayong alipin ng Diyos. Kaya nga yung Espiritong ibinigay sa atin, nananahan sa Espiritu natin Palalakasin ng Espiritu Santo yung pagkataong loob mo. Para na sa ganun, yung hindi mo nakikita, yun ang paglaanan mo. Kasi yung nakikita, mawawala Lahat nga ng bituin na yan, papalitan Yan lahat ng galaxy na yan, susunugin papalitan lahat yan ng bago. Kaya nga, hindi kami nanghihimagot. Bagamat ang aming pagkataong labas ay pahina. Itong laman. Pahina ng pahina yan Pero kung titignan mo yung kaluluwa at espiritu mo, parang yan pa rin nung ikaw yung teenager Ako nga, gusto kong magpalipad minsan ng burador. O hindi ko na magawa. Sasabihin nung nandun siguro, ano ba naman ito, nagpalalaro pa ng burador. Kaya nga, hindi kami nangihimagot. Bagamat ang aming pagkataong labas ay pahina. Ngunit ang aming pagkataong loob ay nababago sa araw-araw.
So araw-araw nababago kasi idadamit mo yung robe of righteousness eh. Ibibihis natin si Kristo. So araw-araw yun, unti-unti yun. Progresibong pananampalataya. From faith to faith, from glory to glory. Sapagkat ang aming magaang pakapighatian na sa isang sandali lamang ay siyang gumagawa sa amin ng lalo't lalong bigat na kaluwalhatian na walang hanggan, samantalang kami ay nagsisitingin hindi sa bagay na nakikita, kundi sa bagay na hindi nakikita. Sapagkat ang mga bagay na nakikita ay may katapusan. Dadapot ang mga bagay na hindi nakikita ay walang hanggan. Nakikita mo ba yung espiritu at kaluluwa mo? Hindi. O di walang hanggan. Nakikita mo yung katawan mo? O di pwede mamatay. Ganun lang kasimple. Lahat ng nakikita natin yan, mawawala lahat yan. Pero yung hindi natin nakikita, yun ang mananatili. Ang Diyos, hindi natin nakikita, mananatili. Yung New Jerusalem, hindi natin nakikita, mananatili. Ang mga anghel, hindi natin nakikita, mananatili yun. So saan ka ngayon titingin? Doon sa mawawala o sa hindi mawawala? Word of God. Word of God. Hindi mawawala eh. Sabi heaven and earth shall pass away, but the word shall remain. Amen.